ginamit mo lang yung nakarelasyon. Masakit para sa akin kasi bro, nag-propose ako eh. Meron akong pagkakamali, aaminin ko. Naiintindihan ko yan. Yung nahanap ko yung wife ko, no? Sabi ko, hindi na ako papasok sa isang relationship na hindi ko naman naasawahin talaga. My greatest dream of all time is to have a complete family. Adam Alejo is a Filipino YouTuber and content creator known for his viral challenges, heartfelt vlogs, and inspiring charity work. With over 1.9 million subscribers, he shares creativity, family values, and compassion in every video. On every story, may iba't ibang sides talaga yan ng kwento. No? But hindi na kasi yun para siguro talaga explain para sa lahat. Paano mo mabaabot yung pangarap mo? Actually, there's no real answer eh. Yung mismong tao lang talaga yung makakasagot nun. There's really something within your heart na wag lang tayong mangarap ng mataas, pero mangarap din tayo ng malalim. What's up mga kasundot? It's another episode na naman dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot. And of course, nabigyan tayo ng oras ng isang Adam Alejo. Kuya, nice meeting you. Nice meeting you. Salamat Ayan. po sa pag-invite sa akin dito. Salamat din sa pagpapa-unlock sa amin dito no, sa TWPS. Napakalayo rin ng pinanggalingan. Oo nga, medyo traffic eh. Oo. Dalawang beses pa lang ako nakapunta dito sa lugar na to. Talaga, dito sa Caloocan. Oo, dalawang beses Kasi pa lang. parang from south halos di ba? Kasi ang area nyo is Na Botas. na Botas. Oo, talaga. Eh ngayon medyo maulan pa. Oo, So medyo challenging kaya talagang nagpapasalamat kami No problem ko. sa effort at sa time na binigay nyo po sa amin. No? Thank you Ayan. so much din po. Ayun, kamusta naman ang buhay-buhay syempre? Kamusta ba? Actually, okay naman. Okay naman. I think di na rin ako masyadong kasi alam naman ng siguro yung mga nanonood sa akin na as of this moment meron akong we can say issue na pinagdadaan. Pero ano na lang din, kumbaga mas focus lang din talaga ako sa kung sino yung mga tunay na tao na nakakaalam ng totoo. Totoo yan. Oo. Kasi the outside world noise is very noisy. Talaga. kumbaga pag doon ka nakinig, wala eh, pati yung mental health mo apektado. Pati yung lahat ng ginagawa mo. So, parang ano lang, very kumbaga, tutuloy-tuloy ako no matter what happen. Kahit alam ko din na hindi ito yung era na talagang, kumbaga, sobrang lakas ng mga ginagawa ko. Pero, sabi ko lang, tuloy-tuloy lang. Totoo yan. It's better na kasi hindi naman pwede na mawala ako. Kasi ito rin yung bread and butter ko. So, para sa akin, as long as na I know in myself, Instead na magpa-apekto, no? yes. Kumbaga, kasi totoo yun eh. Ngayon sa panahon ngayon, no? Kumbaga, ang daming ibabato talaga sa'yo. Yeah. 'Di ba? Kumbaga minsan, pag nagkamali tayo, lahat ng mga tamang nagawa natin nawawala eh. Nakawala. Napipintasan talaga. Pero, ang pinakamahirap talaga, yung ikaw mismo eh. Paano mo dadalhin yung ganong bagay? Yep. 'Di ba? Kung paano mo siya, paano mo itutuloy yung araw-araw mong ginagawa? Yes. 'Di ba? Katulad sabi mo, bread and butter mo yung vlogging eh. So hindi pag huminto ka, totally shut down. Yeah. 'Di ba? May mga tao pang umaasa. Yun, 'di ba? Yung mga taong naghihintay ng mga vlogs mo, and everything, 'di ba? Yung mga taong kahit yung umaasa sa'yo. lang, team. Yun, Team totoo mo na yun, nagwo-work sa'yo na yung work na nakukuha nila sa'yo, ayun din yung tinutulong nila sa family nila. Totoo So, yun. di ka talaga pwedeng huminto. Pero tao tayo eh. Yeah. Hindi pwedeng, hindi mo sabing, hindi ka maapektuhan. Yes. Alam mo yun, kumbaga parang iisipin ng iba, bakit ganun? Parang siya nagtuloy pa rin pero ang daming, alam mo yun, parang iniisip nila, parang naging back to normal. Kasi nakita ko, yung mga vlogs mo, starting January, tama ba? Tuloy-tuloy na, in a single week talaga, nag-upload ka. Actually, mas masipag pa nga kami ngayon. Ngayon, sa sipag pa, no? Kasi most likely, alam mo yung mga ibang content creator, pag nagkaroon ng issue or something, minsan, hindi na tumutuloy or nagpapahinga talaga. Papahinga na matagal. Kumbaga, laylo muna, 'di ba? Kumbaga ganun yung mga nangyayari. Pero Hindi, sa'yo parang ito mas naging stronger pa. Mas naging Di kasi hataw pwede pa. magpahinga ko eh. Di kasi pwede talaga magpahinga. Totoo Tsaka, what happened to me, siguro, damay din kasi yung financial things ko. Kaya kung
parang alam mo yung napunta ka sa choice ng magpapahinga ka, pero paano ka makakakain? Totoo yun. Totoo yun. Parang parang napunta ka sa situation na pwede naman magpahinga, pero ano kakainin mo? Diba? So Wala parang wala kang choice. Wala kang choice. Lalo sa Tsaka, ganyang sitwasyon, di ba? ano din naman if we look at the world greatest people, hindi naman talaga nawala yung mga pagsubok sa Totoo kanila. yun. Saka those who are really, really on the highs, yan talaga yung may mga malalaking pinagdaanan talaga na sagad sa buto yung sakit. Totoo. Yeah. Kumbaga, hinasa talaga eh. Hinasa. Yeah, Yung hinasa. sinasabi Yun talaga, talaga yun. Hinasa talaga. Hinasa ka. Hindi, Oo. kumbaga, hindi lang basta-basta talaga. Yup. Diba? Hindi naman kasi lahat talaga, anyway, lahat talaga may pagsubok na pinagdadaanan. Kumbaga, hindi naman nawawala yan. As a human being talaga, dumadaan yan, yung nasasaktan, Yup. nagkakaroon ng problema, may mga bagay na hindi natin sinasadya, nangyayari. Alam mo, may mga ganong bagay or nahuhusgahan talaga on a different side. And sabi ko nga, on different sides, no, on a different side of the story, meron talagang kwento ang bawat anggulo. Tao pa din tayo. At the end of the day, talagang mararamdaman mo na maging masaya, masaktan, ma-in love. Hindi naman pwedeng habang buhay single ka. And that's what makes our life beautiful. Totoo yan. Kasi kung puro saya lang, parang gara naman ng life na ganun, di ba? Kung puro lungkot lang. Tama. Meron nga akong realization na sa aeroplano ako na tayo talaga, we are just here because of the experience that we've given to us. Very lang talaga. Life is a gift. Totoo yan. Talaga. Kasi kahit pa yumaman ka ng sobra, kahit pa anong mangyari sa'yo, at the end of the day, matatapos din yun . So parang experience lang talaga ang buhay na talaga may saya, may lungkot. Pero it's kung paano mo lang din talaga i-handle kung ano yung mga mangyayari sa life journey mo. Totoo yun . Kasi sabi nga nila, ang pera hindi mo madadala sa hukay. Diba? Hindi talaga. Diba? Totoo yun. Totoo yun. Kahit minsan nga, ang dami mong pera, pero kung yung sakit mo sobrang lala, hindi na rin kaya ng Hindi pera. na kayang gamutin ng pera. Diba? During COVID-19, no? Hindi batayan ng pera kung may pera ka o wala eh. Oo. Naalala ko yung mga panahon na yun eh. Oo, Kumbaga, bro. hindi Grabe kahit yun. may pera ka, kung walang posisyon dun sa loob ng ospital na pwede ka ipasok, wala kang magagawa. Wala ka Kailangan mo magagawa. maghintay. Diba? Walang, that time, di ka na pipili kung private, public eh. Oo. Basta gamutin nyo ako. Buhayin nyo ako. Oo. Diba? Buhayin nyo yung magulang ko. Buhayin nyo yung Yeah. kapatid ko. That time, ganun yung sitwasyon. And yun yung sinasabi mo nga kanina na yung pera hindi madadala eh. Diba? So, hukay talaga. But, alam mo, somehow lang din talaga, we need to balance everything. Diba? Yup. We need to That's balance everything. Diba? Balance. Kailangan balance. Hindi rin naman pwedeng maghirap tayo. Yes. Di rin pwede. Dahil may mga pangangailangan tayo. Katulad ng sabi mo kanina is yung, alam mo yun, yung mga tao, lalo na pag ganyang may team na. Diba? Totoo yan eh. I agree with that, no? Pag may team na, yung mga tao na yan, may mga kanya-kanyang pamilya yan. Yes. Diba? Sa isang kumpanya, sa isang team, no? Hindi porket yun lang yung tao mo, yun na, hindi eh. Yung mga tao na yun, may pamilyang umaasa sa bawat tao na yun. So kung may team ka na 5, 10, i-multiply mo na lang sa 3 o 5 yun. That's the real people, no? Yeah. Na Yeah, kailangan yeah. mong tulungan. Kung dati nangangarap ka para sa sarili mo, pag dumating yung oras na may team ka na, no, na may mga tao ka na, hindi ka na nangangarap para sa iyo lang. Para sa kanila na din. Para sa kanila na rin. At Solid ayun na yun. yung level na nangyayari ngayon sa inyo, Yup. sa team nyo. And talagang, hindi siya madali. Hindi talaga madali. Hindi talaga madali. I know, hindi madali, di ba? Kumbaga, Talaga. yung pressure dati para sa sarili mo lang. Oo. Ngayon, hindi na siya yung pressure na para sa sarili mo. Para doon na sa team na naniniwala sa'yo. Yup. Di ba? Sa team na kailangan mong tulungan, buhayin na dire-diretso. Dahil pag huminto ka, wala lahat. Wala talaga. Di ba? Yun yung saludo ako sa'yo, Kuis. Sa'yo din, Kuis, kasi for sure meron ka rin mga kasama na team eh. Oo Yeah. naman. Kumbaga, sa amin, di ba? Sa pagninegosyo naman, kumbaga, totoo yun. The same thing, no? May mga taong umaasa na sa'yo. Kaya hindi ka kahit minsan parang iniisip mo na pagod na rin ako. Oo. Parang pwede naman ako kung ano meron ako ngayon. Or siguro naman itong, kunyari, YouTube channel. Kaya ka nang buhayin ng tuloy-tuloy ng ikaw lang. Oo. Pero kung ikaw lang, hindi kasama yung ibang tao, di ba? Yun eh. Tsaka hindi rin masaya pagka ikaw lang. Totoo yan. Yeah. Kumbaga, may mga makakasama ka talaga Yes. sa journey na ibang tao. Tuloy-tuloy, no?
Now, paano nagsimula ang isang Adam Alejo? Ayan, baka pwede natin may kwento rin. Alam ko may mga na-share ang na istorya na to, pero balikan natin, no? Paano ba? Basically, nag-start ako. If the question is kung paano nagsimula mag-vlog. Vlog, yes. Nag-start ako way back 2016. Mm-hmm. Yeah. 2016 nun, estudyante ako nun eh. Tapos, ang pangarap ko kasi talaga bro, nung bata ako, maging artista. Oh, so bata pa lang. Kumbaga gusto mo na agad, gusto mo na talaga humarap sa camera. Entertainment world. Kasi nung bata ako, lagi yan, syempre mga lola nanonood ng teleserye, 'di ba? Tapos parang lola ko lagi nagpaparinig 'yun. Kailan kaya ako magkakaroon ng apo na magiging artista? That time ako lang yung kasama niyang apo. Oo. Ngayon, 100 na yung apo ng lola Marami ko. na. Sobrang daming apo no. Kasi 13 yung anak ng lola ko eh. Grabe, isang basketball team pala. Dati kasi di ba ganun, marami anak. So parang kala ng lola ko, biro-biro niya lang. Pero ako, tinake ko yun as, okay din yun parang okay din yun na sa dream. Mm-hmm. Tapos nakikita ko yung mga, syempre sa TV, yung mga artista, nakita mo, they're living well. Ganyan. Parang pinangarap ko maging artista. Ngayon, kaso nga lang, di ko naman alam yung kung saan pwede mag-audition, mga ganyan, kung may commercial. Tapos, doon na yung mga era na yon 2016, dyan naman na on our entertainment world sa cellphone. Mm-hmm. Yan na yung YouTube, pumapasok na. Ang dami ng, actually hindi pa marami, pero andyan na sila Kuya Will Dasovich, sila Kuya Kong, sila Lloyd Cadena, mga OG. Sila OG. talaga yung mga legendary. Legendary sila. Eman. May palaboy, mas nauna pa ata sila. Oo. Tapos sabi ko, sa ibang bansa naman, vlogging is really already a thing. Kumbaga sa atin, nagsisimula na. Parang pa lang, nagsisimula pa lang, pero sa ibang bansa, marami nang nagbablog. Pausbong na. Sabi ko, okay to parang okay yung pagbablog kasi sa pagbablog, ikaw din yung artista. Ikaw din yung director. Oo. Ikaw yung producer, ikaw editor. Kasi kung magsisimula ka, batang edad. Wala. Ikaw lang talaga yun. Actually, yung resources ng for sure, yung mga video, hindi pa 1080p. Cellphone ako, bro. 720p iPhone pa. 5. Doon ako nag-start, iPhone 5. Tapos, ayun, sabi ko, sige, magbablog ako. Kasi talaga, parang very Tapos, way back, kahit wala pa yung parang wala pang term na vlog. Mm-hmm. Alam mo yung pagka magkakasama lang kayo magpipinsan, magtotropa, nagvi-video na talaga kami. So parang lang, for the memories. Ganyan. Meron ako bro, nahukay, 2013. Nagbablog ako sa North EDSA. 2013 yun bro. 2013. Ni-upload to, na-upload. Na-upload ko na to, napakita ko na to sa ibang vlog ko, pero nagbablog, hello, what's up? Nandito kami sa North EDSA. Wala pa nun kahit sinong Wala pa nun nga atang yung mga nagbablog sa ibang bansa. Pero it's just, I really wanted to always be in front of the camera for some reason. Tapos, ayun. So, sabi ko, sige, vlog ako. Mm-hmm. And then, for how many years? Actually, wala naman talaga nangyari sa pag-vlog ko. Mm-hmm. Ilang years bago, alam mo yun? So, 2016 nagsimula ako. 2016. Nag-upload lang ako noon sa FB. Mm-hmm. Tapos yung mga nanonood sa akin, parang trip-trip lang to. Oo. Sabi nila, mag-upload ka na sa YouTube, ganyan-ganyan. Sabi ko, sige nga, mag-upload nga ako. Tapos so 2016, 5 years, bro. 5 years. Walang nangyari. Ni 5 duling. Wala akong kinita. Talagang nag-upload ka lang. It was just all I really wanted to do this. Mm-hmm. At ang pero pa that dun, time, naiisip mo bang pagkakitaan yun sa 5 years na yun? Or naiisip ko na meron. Para siyang alam mo yung lottery na mayroon din to, may lalabas din dito. Parang ganun. Pero hindi yun yung source of my motivation kung ba't ko ginagawa. All I wanted is really, I hope someone can watch the videos that I make. So parang ito, sabi ko, kaya to meron to. Tapos syempre dahil lagi ka nanonood ng mga from din yung mga successful na tao na hindi naman talaga pinapansin dati. Parang eventually, sabi ko, paano kaya talaga to? Dumating yung time bro, very
sa ano ng mundo yung ginawa ko. Sa sobrang baliw ko pre sa pagbablog, nagpaalam ako na hihinto ako sa pag-aaral. Oh my goodness. So dumating sa point na yun. Oo, sabi ko. Bakit mo naisip yun na huminto sa pag-aaral? Kasi merong nag-offer sa akin na yung tropa ko, gusto niya magtayo ng company. Tapos sabi niya, gusto mo magano dito, extra. So parang ako, nagkaroon ako ng... Extra ano to? Parang movie, ano ba to? Teleserye? Hindi. Ano yun? Company edit. Trabaho talaga. Okay, Edit ng photos. Photoshop. Sabi niya, gusto mo dito mag-extra bro kasi pwede kitang kunin. Meron akong tinatayong company. So ako, ang naisip ko doon, pagka sinabi ko na magtatrabaho ako, baka payagan ako magano. Pero on the back of my mind, I just really wanted to focus on my craft. Oh, so gusto mo matuto doon? Oo. Gusto mo talagang parang pag-aralan pa ng gusto? Parang ang ko lang, para may way out ako, para payagan ako ni mami tsaka ni daddy. Si mami tsaka si daddy, hiwalay kasi sila. So dalawang paalamanan yun. So dalawang niligawan mo that time. Sabi ko, Dad, may nag-offer po ng trabaho sa akin di ba tapos na ako ng senior high school. Usually naman dapat nga college na ako . Baka pwedeng hindi na ako mag-aral. Kasi gusto ko din sanang mag-invest dun sa boss ko kasi baka lumago yung company. Yun yung sinasabi mo. Masama ako sa paglago. Okay. Anong sabi ng dad mo that time? Tapos si dad kasi very practical siya mag-isip. Nisip niya din, tapos ang sabi niya, parang to conclude things, sabi ni daddy, sige ikaw bahala. Basta alam mong kaya mo yung gagawin mo. So naniwala si daddy. Naniwala si daddy sa akin. And at the same time kasi napapanood din ni daddy yung vlog ko. My dad is really, dalawa silang number 1 ng mama ko sa support. Talagang, I think, doon ako pinaka-blessed sa suporta ng magulang ko. Kasi on that time, pwede na nila akong ipahintuin. Actually, yung mga ganyan, sasabihin na ibang magulang na, ano ba yung iniisip mo? Naibang ba dyan? Talagang naibang. Mga tita ko, bro, nung nalaman, yan, yung mga Ay, nako, Adam, hindi ganyan ng Hindi ka pupulutin ka kung saan-saan kung di ka makakapagtapos ng pag-aaral mo. Huwag mong sayangin, magtapos ka pa din. Pero kasi, kaya nga pag tinatanong bro, paano mo mabaabot yung pangarap mo? Actually, there's no real answer . Totoo yan. Yung mismong tao lang talaga yung makakasagot nun. Kaya ang tanong ko sa mga tao nagtatanong sa akin, kung maabot ko ba yung pangarap ko, tanong mo sa sarili mo. Pag alam mo, maaabot mo talaga yun. Pero pag di mo alam, hindi mo talaga maaabot. Totoo yan. Kung baga walang direksyon. Ikaw lang yun. Kasi hindi ko alam kung ano yung tawag doon, pero there's really something within your heart na alam ko meron to . Yung sinasabi natin, in-store talaga sa'yo ng Lord. Oo. Na something na, alam mo yun, tinanim sa'yo, nararamdaman mo. Yes. You can feel it, no? Yes. Nararamdaman yun. Ngayon, sabi ko, sige, hinto ako. Paalam din ako sa mami ko. Sa mami ko, medyo mas mahabang paliwanagan. Medyo may pa. Oo. Pero pumayag si mami. Tapos nag-work ako for 3 years. So in short, natuloy. Natuloy. Nag-work ako for 3 years. Tapos sa span ng 3 years na yon, so 2016 start yung work ko after ko mag-graduate in 2018. Tapos 2021, medyo napagod ako bro. Kasi pinagsasabay ko nagva-vlog ako. Tapos nagtatrabaho ako. Talagang hindi ako talagang lagi ako gumagawa pa rin ng content. Tapos dumating sa isip ko na paano kaya kung gawin ko na talaga to full time? Without, kahit wala pang subscribers nun bro. Oo. Kumbaga, nag-risk ka talaga. I was at 6,000 subscribers. Ganun. Ganun. Tapos sabi ko, tapos, ang nangyari din dahil medyo nakapag-ipon ako pero pinaayos ko yung kwarto ko. So, zero balance na naman ulit ako. Tapos sabi ko, hindi. Very contrary na naman sa belief ng world. Ginawa ko naman, nag-resign ako nang wala akong ipon. Kumbaga, bahala na. So, nung una, hindi ako nagtapos ng pag-aaral. Nag-resign ako nang walang ipon. Kasi di ba, gaano po, minsan may mga tanong na ganyan Magkano po ba bago para mag full-time na? Sabi mo, kasi actually may mga ganyan Diba sinasabi ng advice na pag nagbablog ka hanggat, kunyari, hindi ka pa talaga, alam mo yun, well off dun sa
Wag ka muna Huwag mag-resign. ka muna mag-resign. Kumbaga, wag mo muna iwan yung Oo. trabaho mo kasi yan yung nagpapakain sa'yo ng Yeah. dire-diretso eh. Nagpipid sa'yo ng mga pangangailangan mo dire-diretso eh. Pero sa'yo, Oo. boom agad. Sabi ko, Iwan na agad. parang very talaga bro. Parang iba talaga yung isip ko. Hindi ko rin alam kung ba't ganun. Mhm. I just really believe that there's really something. Alam mo yung parang nakikita mo na siya, pero dahil you're accompanied by the work that you do, hindi mo maabot. Ayun lang yung Kumbaga may nararamdaman ko. pigil eh. Oo. Sabi ko, hinto na ako sa pag-work. So nag-resign ako. Alam mo ginawa ko? Anong ginawa mo? Nangutang ako. Nangutang pa ako. Wala na akong ipon, nangutang pa Nangutang ako. Sabi ko, sa yung best friend ko, shoutout kay Moy. Sabi ko, Moy, pautangin mo naman ako. 40k siguro. Bibili lang ako PC. PC. Para talaga magkaroon ka ng sariling pang-edit-edit mo. Sabi niya. Tapos yun, pinautang niya ako. Tapos, nung pinautang niya ako, 2020, nag-pandemic na nun bro. Na-timingan. Nag-timing na nun. Tapos yan, diyan ko na nakilala sila Spark, mga Mhm. tropa ko. Tapos, ang ginagawa namin nun, meron kaming mga editing jobs. Para lang may konting pangkain, ganyan. Oo. Pang So survive. parang kumukuha kayo ng mga edit-edit sa ibang Ayos ah. Tapos, Diskarte talaga. Diskarte lang. Walang trabaho pero diskarte lang. Tapos ngayon, merong isang vlog doon talaga na yun talaga yung nagpaputok sa akin. Mhm. Which is yung... So ito na yung sinasabi na talaga na hinihintay. Sabi mong kasi wala kaskasan hanggang talagang sumiklab. Ito nakuha mo yun. Ayun. Sabi ko, may naisip akong vlog kasi may ginawa sa ibang bansa. Yun nga, yung surviving piso. Mhm. So, si Ryan Treyan Oo, yun eh. napanood ko to sa'yo. Sabi ko, gawin ko kaya sa Pilipinas. Parang how it would look kung magsusurvive ka sa Philippines. Tas that time pa, may pandemic. Mhm. Parang paano mo gagawin Double yun? challenge talaga. So to cut the long story short, brother, ginawa ko yun within 24 hours. Kasi dati, ngayon kasi ang 1 million, hindi na siya sobrang Oo, totoo. Ang 1 million views, hindi na siya parang sobrang laking achievement. Pero dati noon, Totoo yun. 1 million views ka, talagang parang akala mo nanalo ka sa loto. Totoo yun. So Diba? dati, nag 1 million views ako within 24 hours. So Grabe. my background is for 5 years, I haven't expected that. Tapos nag-viral, tuloy-tuloy na, people liked it. Tapos with just a span of 1 month, from 10,000 subscribers, naging 100,000 subscribers. Wow. Yun na yun. So Yung shifting that's the shift of everything. Yun yung naging story ako kung paano ako nagsimula. Kamusta yung pakiramdam? Yung time na na-hit mo na yung 100,000 subscribers, and then ito na may 1 million views in a one day, in a span of 5 years na wala nangyayari, bigla isang araw. Isang araw may nangyari. Kamusta yung pakiramdam nun? Actually, para akong nun talaga. Para akong nananaginip nun. Literally. Yung 100k ko, actually, yun yung pinaka para sa akin, hindi yung 1 million eh. Yung nag 100k ako, yun yung talagang moment of parang, yes, thank you Lord talaga na naabot ko to. Mhm. Kasi pre, ang tagal ko na nagbablog eh. Parang kulang na lang, pahintuin na ako ng lahat. Oo. Oo. Kumbaga sa 5 years eh, parang wala talaga nangyayari. Ang pa dun bro, ito, challenge pa ako ng tatay ko nun. Yung daddy mo. Sabi ni daddy, kamusta ka? Huminto ka sa pag-aaral mo, tapos ngayon, resign ka sa Parang trabaho. ino-open niya na yung, Resign ka sa trabaho yung decision mo. mo. Ano na nangyayari sa'yo? Ganito na lang, Nak, sabi niya sa akin, pag hindi ka pa nag 100k subscribers ngayong taon, hinto mo na yan, mag-business na lang tayo. Talaga. Sabi ni daddy. Sige dad, isang taon pa naman eh. Oo. Tapos yun nga, half of the year, June, na-hit ko na. Wow. So, very na... Kumbaga, yun yung totoo eh. Katotohanan, no? God's perfect timing. Sabihin natin. Yes. No? May mga bagay talaga na, yun nga, hindi man sakto sa oras na gusto natin. Yep. Pero sa oras na gusto niya. Yes. Yun yung ibibigay sa atin, no? Yes. And perfectly, kumbaga, ibibigay niya yun. Yeah. Imagine, yung daddy mo, Yeah. sinabihan ka ng ganun. Oo. Diba? Kumbaga, challenge talaga yun. Tsaka ang dun bro, siguro one of my biggest lesson is na-realize ko din kung ba't hindi pa siya binibigay sa akin. Exactly. Kasi nung nagtatrabaho ako bro, my job is to edit pictures daily.
So may in-edit kami mga real estate pictures. Tapos, dun sa real estate company na yun, talagang tuturuan ka. Kasi wala pang AI dati. Oo. Hindi Turuan ka. katulad ngayon. Photo manipulation. Kunyari, let's say, pinicturean to, pero tatanggalin natin yung sofa, tatanggalin natin yung ano. Tapos, ngayon, for 3 years yun yung ginagawa ko. Then, parang on the last year, sabi nila, kaya mo ba mag-edit ng video? Nilagay nila ako as lead na editor ng video doon. Tapos, kaya ako napagod din sa work kasi dahil ako pa lang yung nag-i-edit, araw-araw akong OT. Araw-araw talaga akong OT. Tapos sabi ko, pagod na ako sa parang ginagawa paulit-ulit ko. na lang itong, alam mo yung parang nakaka-burnout na talaga. Oo, bro. Parang alam mo na, yung parang may gusto kang gawin para sa pangarap mo. Tapos di mo magawa. Pero pagod na pagod ka sa pagtatrabaho. Pero na-realize ko dun, dahil pala, pag binigay na ni Lord sa akin yung bagay na hinahangad ko, the things that the company thought me, mag-edit ka lagi, araw-araw mag-edit ka, magpupuyat ka, yung pala yung kakailanganin kong strength, kakailanganin kong skills. Preparation pala yun. So, really, a wasted season, waiting season is really not a wasted season. Yes. Talagang doon ko na-realize na pati yung pag-i-email, tinuruan kami. Tapos sabi Email ko, marketing ba yan? mag-i-email pala ako din dito sa YouTube. May mga kakausapin din So, pala alam ako mo nang dito. gawin. Oo. So parang talagang ni-ready ako ni Lord. Tsaka bro, that time, Philippines thumbnail is not really Totoo yan. Kumbaga kung ano lang yan na yun. Kung ano lang, screenshot yun na yun. Pero yun yung naging strength din siguro ng channel ko at that era. That we are really know how to edit thumbnail. Yes. Kumbaga, manipulation, alam mo sa editing. Yeah. Kaya mong gawin yung naisip mong idea. So yun yung naging susi ng vlogging career ko kung bakit. Kasi you can be viral sa Facebook. But one thing is hard. Paano mo siya mata-transition sa YouTube? Yes. Ayun yung pinakamahirap. Actually, yun yung nangyayari ngayon eh. Ang daming pumuputok on Facebook, no? Pero pagdating sa YouTube, kasi sa Facebook lahat ng tao nandyan eh. Yeah. Anytime pwede ka makita. Pero sa YouTube hindi eh. Pupunta yung tao dyan pag gusto nilang manood lang. Yeah. Which is, kung makita ka nila, ibig sabihin talaga nagba-viral ka na or something na engaging talaga yung tao. Saka community. Yes. May community ka talaga. Nakapag-build ka na ng community. Diba? Pero ita-transition mo into YouTube. Diba? May mga ayun yung vlogger pinakamahirap. na hanggang ngayon, hindi pa rin napapalipad yung YouTube. Diba? Facebook, ang lakas-lakas. Kaya I think that's what I am really grateful. Kasi nung pagputok ng Facebook ko, my YouTube channel really blew up ng sabay. Grabe. So sumabay talaga yung dalawa. Sabay. Galing. So ibig sabihin talaga, ang tindi rin ng community na na-build mo doon. No? And deserve naman talaga. Kumbaga for how many years, sabi mo nga kanina na talagang grind talaga yung ginawa mo. Grind talaga, bro. Tsaka dati wala pa kami internet. Ano lang, bro. Internet namin sa PisoNet. Talaga? Ano pa ako nun? Actually, nakakamiss nga yung feeling na ganun. When you are young, that all you want to do is to create. Ito yan. Bro, meron lang ako hawak na USB. Excited lagi ako tumakbo para mag-upload. Galing. Tapos may mga bata na ang tagal yung nakapag na yung wala akong rito, spot Ilang oras sila, tapos gagawin ko, kakausapin ko. Parang ayaw magpa-next. Bayaran ko na lang yan ng doble para ako na. Para lang makapag-upload, bro. Kasi even though wala pang nangyayari sa akin nun yun lang talaga. Ganun ka-eager. Eagerness ko na tara upload tayo. Ganun yung desire talaga ng heart. Na kumbaga, basta ibibigay ko lahat, kung ibibigay na sa akin, ibibigay na yan. Parang ganun. Pero naniniwala ka na may something na mangyayari talaga. Kasi hindi pwedeng hindi mo paniwalaan di ba? Kasi kung ganun lang yung isipin natin, walang mangyayari pa rin, di ba? Yes. Pero totoo yun Hindi lang naman sa sarili natin yun. For sure, talagang, ayun nga, God's will talaga yun na mangyari. Kung ano man yung blow up na nangyari doon sa channel mo. But ako, naalala ko, may ginawa akong isang kanta, na naalala ko nga, yung bata pa tayo, lahat parang kaya natin gawin Yeah. Walang Wala barrier. Kumbaga, naalala mo nun, mga bata tayo, nagsusot tayo ng kapa. Tumatakbo tayo kahit masugatan tayo, babangon lang ulit tayo, di ba? Nakakamiss yung mga ganung bagay na etong tumatanda na tayo, dahan-dahan Ito yung sabi nga, na nagkakaroon na tayo ng bandages dun sa heart natin, nagkakasugat na tayo.
So, natatakot na tayo. Takot na tayo. Kumbaga, hindi na sumubok. Kumbaga, yung mga ganong bagay. But, along the way, no, pag na-realize mo yun na yung nagsisimula ka ng bata ka, kumbaga, eto, dahan-dahan na nabibuild ulit ngayon yung dreams mo rin, di ba? Yep. Kumbaga, pag binalikan mo yung mga noon na, yung bata ko, hindi naman ako natatakot na ganito. Yung bata ko, laban lang ng laban. Pero ngayon tumatanda na, bakit hindi natin i-apply yung ganung pag-iisip, no? Pero sa eto na, ginagapang mo na yung pangarap mo eh. Kaya mo nang tumayo sa kung saan mo man gustong puntahan, di ba? Ganun eh. Child-hearted ba? Yes. Parang lahat kaya mong gawin. Tama yun. Kaya mas masarap yung puso ng pagiging bata. Mm-hmm. Pero meron ka na ring utak ng pagiging matanda. Totoo, ang ganda nun. Napakalupit ng usapan na to. Lumalalim na kami lumalalim na dito. Tayo, diba? Pero eto ngayon, no, sige, I think okay lang ba pag-usapan natin yung nagdaan ng konti na issue Sige mo? bro, okay lang, no? okay lang. Maraming nagsasabi, syempre ito na, napagdaanan mo, lumaki na lumaki yung channel mo. Yes. And then, syempre, sabi ko nga, tao lang tayo na in love, di ba? Mm-hmm. And with that relationship, no, naging talagang controversial to, di ba? Yeah. Ang dami nagulat na si Adam may collab team na or talaga naka-found out ng someone na magpapasaya or nakasama mo pa sa vlogs mo, di ba? Yes. But eto nga syempre hindi inaasang pagkakataon, talagang yung relationship, no, dahan-dahan na paano ba ang term dito, no? Kumbaga nag-end din yung relationship, no? Mm-hmm. At marami nagtatanong na talaga bang ginamit mo lang yung nakarelasyon mo? Actually, yun din talaga yung baga sobrang dami. Tsaka yan yung parang, I think, kung ano yung pinaka-hurtful talaga. Yun, yung malabelan ka as manggagamit. Totoo yan. Yeah, because nagmahal ka lang bro eh. Mm-hmm. Alam mo yun? Mm-hmm. Tapos parang lalabelan ka ng ginamit mo lang yung tao because of something. Sa tingin ko, actually hindi ko naman na dapat i-explain din talaga. Kasi I know in my heart what's true. Pero for the people who are watching, paano mo masasabing, ako ever since, sobrang pinaghirapan ko yung pangarap ko. Totoo. Kumbaga, if you will really have, kumbaga, maayos na pag-iisip, a kid who really works hard for his dream, tapos, gagamitin ko lang yung babae para sa views, na eventually, alam ko, babalik sa akin yun. Ba't ko pa inabot yung pangarap ko? Diba? Ba't pa ako nagpakahirap dati kung alam ko na yung ginagawa ko, suddenly, parang masisira ako? Mm-hmm. So, I don't know. I really don't know na dadating pala sa point that our relationship will really turn into something na hindi ko gusto. Mm-hmm. Diba? So, with the question of like, ginamit mo lang ba siya? Masakit para sa akin. Totoo. Kasi, bro, nag-propose ako eh. Mabot sa point na gano'n. Bro, my greatest gift, my greatest dream of all time is to have a complete family. Mm-hmm. Kasi yun yung hindi ko naranasan, bro. Mm-hmm. Si daddy, si mommy, bata pa lang naghiwalay na sila. Mm-hmm. I was 3 years old, wala pa akong muang. Tapos, lumaki ako ng walang father. So, one of my greatest dream of all time is to be a father nang kasama ko yung wife ko. That's why, nung na-inlove talaga ako, I thought it was really, yun na yun. Siya na talaga. Kasi bro, hindi ko alam yung storya ng kayo ng wife mo. Yeah, ako, naiintindihan ko yan. Yung ako talaga, nahanap ko yung wife ko, no? Sabi ko, hindi na ako papasok sa isang relationship na, alam mo, hindi ko naman aasawahin talaga. Mm-hmm. Kumbaga, kasi hindi ka naman naman papasok. Tsaka date to marry talaga ako, bro. Hindi ka naman papasok sa isang, nagkakaedad na. Yeah. Alam mo yun, umaakyat na yung edad natin. So, nandun na talaga sa serious part na gusto mo na talaga ng someone na makakasama mo na habang buhay. Yeah. Diba? Date to marry talaga ako. So, nung na-inlove ako, I thought, parang ang mindset ko, ba't ko papapatagalin to? Kaso at the same time, syempre, I'm doing my vlogs, I'm doing my contents. And, kasi ang iniisip ko rin kasi with making contents, sometimes, I really look 10 years from now, ano yung magiging itsura na to pag pinanood to ng mga anak ko. Mm-hmm. That's why, sinasama ko siya sa mga vlogs ko. That's why gusto ko na magkaroon kami ng era of season of kami yung magkasama sa vlog ko. Yung memories na talaga. Kasi yun yung memories. Pero, dahil nga totoo talaga yung sinasabi nila na
ayun, nagkamali talaga ako kasi nagmadali ako. And kung meron akong pagkakamali that I will really, kumbaga aaminin ko, it was rushing things nang hindi mo pa talaga nakikilala yung isang tao. Kasi, I don't know, hindi ko naman na kailangan sabihin that I'm a good person. Totoo yan. I'm a loving person. Pero ginawa ko yun because biruin mo magpo-propose ka pero parang inisip kasi ng mga tao fake proposal eh. Bakit may fake yung proposal? Totoo yun. 'Di ba? Proposal yun ang buhay mo eh. Public pa, di ba? 'Di ba? Parang what kind of thinking do you have if you can fake a proposal? Totoo yan. Pinaka-dream ko nga yun simula bata pa lang ako eh. So that's what people don't understand na. Hindi ko po yun finake. All of that is real. Kahit lie detector test nyo pa ako dito, all of that is real. Pero meron lang dumating lang talaga sa time that you need to choose yourself kesa mabuhay ka sa sitwasyong hindi mo gustong mabuhay. Saan naman papunta ngayon ng isang Adam Aleo? Ayun yung mas gusto kong marinig ngayon. Actually, ngayon, kuya, if I will be honest, I just want to be in the present moment of my life. Gusto ko lang maging present ngayon. Kasi back then, I was really a kid who wants to know everything. 5 years from now, dapat ganito. Dapat, sige, naka 100,000 ako, dapat next year may 1 million subs na ako. Dapat ganyan. Kumbaga hindi natatapos yung... Hindi natatapos. It was always what's ahead of me. Pero siguro one of the things that the situation taught me, yung nangyari sa akin, to really be present in the moment. So, kung tatanungin mo ako, kuya, ano ba yung mga plano ni Adam? What's next for Adam? I cannot answer you. But if you will ask me, ano yung gagawin ni Adam bukas? Bukas alam na ko. Agad. Si Adam mag-i-edit bukas ng magandang vlog. Yan ang aabangan namin. Yeah, that's what really... So talagang moving forward eh. Kumbaga... One at a time lang ako ngayon, kuya. Live at the moment what talaga. happens. Lord, ikaw na po bahala. Yun. Kasi kung magpo-focus ka pa doon, alam mo yun, may iwan ka doon, walang magiging movement. Diba? Yeah. Hindi ka makakapag-move forward din. Yep. Matatali ka lang doon sa nakaraan. Yep. And pag natali ka doon, walang mangyayaring maganda rin sa'yo. Diba? Yep. Kaya mas maganda pa rin yun eh. Kumbaga, itong moment na ito yung gagawin ko, ito yung mga susunod na, hindi pa sobrang layo agad din. Diba? Ano lang, talagang really one at a time. Slow but sure. Ngayon, mas okay. Taking steps that are really Nakikita ko talagang consistent yung uploading mo ngayon. Hopefully, Galing. ngayon medyo hindi kami magiging consistent kasi niluluto namin something na yun. Dapat pakuluan ng maayos. Yan ang dapat abangan. Kaya mamimiss nila. Dito nila ulit yung magandang vlog na. Exciting yan. Kasi if I will be true, those past vlogs is really for us to be masustain lang. Yung talagang... May mapasahod, may mapangkain. Minsan nagagandahan, minsan alam kong hindi rin. Pero yun yung na-realize ko eh. Dito on our job, hindi mo kailangan lagi magpasikat. Totoo yan. Kasi dito ang labanan, hindi pasikatan, pero patagalan. Marami nang nawala. Marami nang hindi nagtuloy. Marami nang nag-boom for 2 years. Kilala sila ng lahat. Tapos biglang nawala. Yeah. So talagang... Patagalan talaga. Patagalan yun. So pagsusustain. Yeah. Diba? Yung ideas. Diba? Yan yung talagang dyan eh. Yung diinan ng mga ideas eh. Diba? Pang talaga. Kaya kung sa mga nagko-content creation, magkaroon talaga ng respect if you will. Kunyari sila Kuya Kong. With how so many years. Totoo yun. Diba? Ang tagal na nila. Oo. Or nandyan pa rin sila. Doon mo talaga makukuha, lalo kung alam mo yung hirap, doon mo masasabi na alam nila yung ginagawa nila and at the same time, talagang, they have a great na heart ng talagang pang champion na tao. Talaga, oo. Yung passion talaga nandun. Yeah. Diba?
Well, ang daming naghahanap din kala Boss Kong, di ba? But Ngayon, alam mo, may mga oo. season talaga na Season magpapahinga. yan, guys. May season talaga eh. Season yan. Kumbaga, hindi talaga siya yung parang, kung kaya lang eh, na talagang walang palya, na dire-diretso lahat eh, di ba? Kumbaga, good lang eh, laban na. Kasi hindi ganun lagi ang season eh. Yun nga yung napag-usapan din namin mag-asawa before noon, na may season na mag-harvest, may season na magtanim. Yeah. Alam mo yun? Yung mga ganung bagay talaga sa moment natin. May season talagang dadaan ka sa pagsubok. May season din naman na talagang parang victory lahat, parang ganun. Pero hindi siya, tama yun, hindi siya consistent na diretso lang yung daan eh. Can I share something, brother? Sure. Nabanggit mo kasi yung word na harvest. Gusto ko lang din talaga to really summarize everything. Gusto ko lang din talaga bigyan ng glory si Lord. Nung nag-start yung taon, bro, nag-fasting kami for 7 days. Actually, vlog ko din yun. Bilinag ko siya. Hindi kami kumain for 7 days. Ako. Then, kasi every year, actually, hindi alam na iba, pero may tattoo ako dito sa legs. Oo, dito. Dito. Hindi naman malaki, pero Dito. ano yan, nag-start yan noong 2022. Meron akong word of the year lagi. So, noong 2022, my word of the year is consistency. 2023, resilience. 2024, love. 2025, sabi ko, Lord, ano yung word ko? Ano yung word of the year ko? Tapos, there's 2 things na iniisip ko. Meron akong 2 things na word nung nangyari na yun. Kasi January yun, nangyari na yung issue. So I was really on hindi naman, baga, nandun ako sa state ng Lord, how do I start my year ulit? Pero this time talaga, kaya kami nag-fasting kasi gusto ko yung maging pundasyon ng year namin is really with the Lord. So sabi ko, meron akong 2 naisip. Asala mo bro, ang galing. Kasi yung 2 word na yun na pinagpipilian ko, 1 and 2, sinulat ko sa notebook yun. Sa someone from the church na pinuntahan ko, Hope Family Church, Hope Ministries. May lumapit sa akin, sabi niya, Kuya Adam, pinag-pray niya ako, mahaba, ganyan. Sabi niya, Kuya Adam, this year will be a harvest season of your year. Tapos nang narinig ko yun, bro, kasi on a prayer ako ng Lord, i-reveal mo po sa akin kung ano yung word of the year ko. Tapos sabi niya, Kuya Adam, may pinapasabi sa'yo si Lord talaga, this year will be your harvest season. Sabi niya pa nga, meron kang bagay na hindi mo pa nasasagot ngayon pero masasagot na siya. Parang ganun, sabi niya, this year will be a harvest season. Amen. Tapos alam mo bro, yung nakalagay sa sa notebook ko na pinagpipilian ko, yung word na service, tapos yung word na harvest. Wow. So with someone praying for me, saying na this year will be your harvest season. Pero alam mo kung bakit alam mo ba't 2? Kasi I was really scared of choosing the harvest. Kasi sabi ko, Lord, how will I harvest in the season of people are bashing me? Totoo. Paano ako mag-harvest sa season na to? Natanong mo ang Lord talaga. Kumbaga, binabash nga ako ng mga tao eh. 'Di ba? Paano ako mag-harvest sa season na parang galit sa akin yung mga dating nanonood sa akin na mahal ako? 'Di ba? Paano mo i-harvest? Diba? So sabi ko, Lord, paano ako mag-harvest sa ganito? Kaso, kinonfirm nung isang na, yung pinag-pray ka. nung pinag-pray ako, harvest season. Wow. Then alam mo bro, we just, ilang months na tayo? 4 months na ba tayo with 25 months na? 5 months na. 5 months na. God is just really showing me how He really loves me. Wow. Amen. Grabe bro, on the season of people hating me, last week lang I was invited in Saudi Arabia. Yeah, nakita ko yun. To be a representative of one of the biggest event of Saudi. Tapos bro, ang dami ring parang meron ding mga videos pa na nag-viral sa akin. May video ako na ngayon na Congratulations. it was already 15 million views. Wow. Tapos ang daming mga tuloy-tuloy, hindi kami nagugutom. Ang daming mga opportunity na pumapasok sa akin. This month, hoping and praying, I will buy something that I really long for, na talagang pangarap ko. So, it was just really God. Wow. Sabi ko, Lord, amazing, thank God. you so Amazing. much. Salamat kasi, grabe Lord, pwede pala mag-harvest kahit, alam mo yung na-realize ko dun bro, pagka gusto ng Panginoon na umani ka, Mm-hmm. it doesn't matter what people says around you.
hindi yan, basta kung gusto ni Lord umani ka, hindi yan nababase sa weather, hindi yan nababase sa kung ano yung position mo ngayon, situation mo ngayon. Pero pagka gusto ni Lord i-bless ka, He will really bless you. And then kung natagpuan na talagang, Lord, mahal mo talaga. Yeah. Thank you, Lord, for your love. Kasi, wala na eh. Parang, hindi ko talaga expected, bro, that I will be at a point wherein people hate me. Kasi all my life, ang gusto ko talaga is to have a wholesome content. Mhm. Ang lagi kang sinasabi sa akin dati, si Adam lang yung napapanood ko na parang ang hirap i-bash. Tapos nangyari yun. Mhm. Kumbaga, ito yung moment na sasabihin, inalaw talaga ng Diyos na mangyari yun sa'yo. And not for a purpose na, kumbaga, sukuhan mo yung pangarap mo or tumigil ka dyan, kundi para mas palakasin ka. Yeah. Diba? And God is really amazing. Yeah, He has really a plan. Kasi dahil dito sa naranasan ko na to, I think, alam mo yun, sa sobrang bigat ng pagsubok mo, parang inisip mo na lang, wala na ibang pagsubok. Mhm. Kumbaga, yan yung pinakamatinding pagsubok talaga na ano. And ako, nakakatawa yung story mo na yan. No? Kumbaga, it really show kung gaano kalalim din ng isang Adam. No? Na kung, syempre yung side na to, hindi mo na open na sa kanila eh. Opo. Nakikita nila tuloy-tuloy eh. But Yes. sobrang saludo ako sa'yo dito, Thank brother. you, Kuya. Kumbaga, It's talagang, one of my harvest din Yeah. to be invited on your podcast. Kami rin. Kaya maraming salamat. maraming salamat sa pagpapaunlak. Ayan, ako yata yung naluha sa story. Bro Adam, maraming salamat, bro. Ang dami ko natutunan din sa podcast na to. And it reminds me a lot of things, no? Na totoo yun eh. Hindi lang talaga yung pag-harvest anytime pwede mangyari. Ibigay ng Diyos sa'yo. Diba? Maliwanag man yan, madilim man yan. Pwedeng ibigay sa'yo anytime, no? You need to trust kung ano yung ginagawa ng Diyos. Sa araw-araw mo ginagawa din. Kumbaga, siya yung bahala sa'yo. Minsan, pagka madilim, may na-realize ako nung sobrang dilim ng lahat. Alam mo bro, pagka yung isang bagay na pork chop. Oo. Diba? Ang pork chop, pag minamarinate sa nilalagay. Pag ginano na. Pag minamarinate sa ref. Oo, sa ref muna. Diba? Ang ref, pag nilagay mo yung pork chop sa loob ng ref, sinarado mo yung ref, madilim sa loob, diba? Pero pag binuksan mo, di ba nilalaro na ng mga bata? Lumiliwanag. Tingnan ko kung kailan sasara yung ilaw. Alam mo, na-realize ko, nakakatawa lang, na para pala tayong, minsan, when we are in the darkest time of our life, minamarinate lang tayo. Amen. Nilalagay lang sa atin yung mga juices, things that we need to learn. Lord, ba't ang dilim dito? Kasi binubuo kita eh. Para paglabas mo, sobrang ganda na ng mo. And you are really ready to be to be cooked na talaga. Pag niluto mo talaga, malinamnam, masarap. Malinamnam, masarap. Tama yun. Thank you bro sa oras na ito na binigay mo ulit sa akin. Thank you rin kuya. Umabot na tayo ng 1 hour. It's a... bitin nga eh. Bitin pa, sa totoo lang. Bitin nga eh. Pero anyway, no, bago ang lahat, syempre, papasalamatan namin yung Lucia Cecils, no. Oy, thank you. Salamat. Ito, ang inumin nila at mga pagkain na nandito. Sa fresh, sobrang, no, bro? Fresh? Oo. Actually, ang sarap, di ba? Sarap, Apple. Sa sobrang sarap. Hindi na namin nagalaw. Sobrang sarap din ang usapan namin. Oo. Bitin pa talaga to. Pero after nito, yari sa akin yan. Ayun bro. Thank you. Sabi ko nga, marami ako natutunan dito and realization. No? Kasi even on the business side sa amin, no, ganyan na ganyan din. May mga season talaga na, alam mo yun, parang ang dilim-dilim. Pero there's something na ginagawa pala ang Diyos sa buhay natin. No? Kumbaga hindi man natin nakikita agad ngayon, yun yung naging tumbok ng usapan na to. No? Ang ganda from the start, no? Simula ng bata ka pa hanggang in the end, di ba? Yun talaga, kumbaga, lahat prepare na ng Diyos para sa buhay natin. Yeah. Hindi man sobrang solid ng daan na diretso lang. Medyo malubak. But ito talaga yun eh. Di ba? Pangit ang storya pag walang yun. Oo, walang ano eh. Walang bump. Walang mga stumble. Yun. Di ba pag nanonood tayo ng movie, pinakamaganda yung part na susolusyonan na yung problema. Yes, oo. Bago matapos ang lahat, no, ano naman ang masasabi mo sa mga mga aspirant na influencers din or content creators ngayon? Na ngayon pala magsisimula. No, katulad mo siguro somehow may mga nanonood at the age of 18, di ba? Ano naman masasabi mo sa kanila? I think
Ngayon kasi bro, dahil parang nakikita nila, dami na ngayon eh. Totoo. Pero bakit dumami? Kasi they see content creation as a way of magkaroon ka ng income. Kasi pagka talaga namang nag-boom ka, maganda rin naman talaga yung income. Pero I think, don't just create for that. Don't just create to be known. Create something that will really last. Legacy talaga. Alam mo, masarap manood ng something na parang kahit 20 years na maganda pa din. Totoo yan. Etong pagkakwentuhan natin to, pre. Hindi na i-expire to, pre. Pwedeng balikan anytime. Pwedeng balikan anytime. Pwede pa. Kahit anong age. Sa mga anak mo, pag magkatropa na yung anak natin, parehas, di ba? Manonood sila ng vlog. Hindi to something na napapanis. And create something that really lasts. Kasi on our age, era of content creation ngayon, sometimes people always choose the easy path. Hindi na sila nag-iisip ng ano ba yung mga parang inisip na nila, paano ba ako kikita na mabilis? Paano ko ba? Kaya minsan, okay lang yung magmukhang tanga ka. Okay lang yung manloko ka na ng tao. Okay lang yung maging scripted kasi yun yung may pera. Pero that doesn't last. Totoo yan. The world needs something na there will be one person or one kid na pag pinanood yung vlog mo, matcha-change niya yung buhay mo. Totoo yun. The world need those kinds of vlogs, those kinds of video. And mas masarap mabuhay bro ng may rason eh. Kesa sa, sabi nga may narinig ako, I think dito na mag-i-end. Wag lang tayong mangarap ng mataas, pero mangarap din tayo ng malalim. Kumbaga, hindi lang basta-basta. Yeah. Anyway, bro, ito last na. May bumulong sa akin narinig ko eh. May chance ba ulit? May in love ulit ang isang Adam Alejo? Oo naman. Yan. Oo naman. As I promised to myself, there will come a time, me and my, kung sino man yung binigay sa akin nila. Pero this time bro, ayoko na talaga magmadali. Tama. That was the hardest Ibibigay lesson. talaga yan. Hardest lesson that na kailangan kong matutunan. Kailangan lahat ng bagay talaga. Yeah. Alam mo yun, namnamin muna talaga. Kaya Aralin. ngayon, diba? Kaya ngayon, on my single season, very focused lang din ako sa sarili ko. And if the time comes na dumating siya, I hope that I'm really already ready. And alam ko rin naman na hindi na siya dadating sa time na hindi pa ako ready. Tapos yun, excited ako kasi alam ko naman yung kaya kong ibigay sa isang relationship. I really know myself well. Yes. And I know that my dream is to have, that's my ultimate dream, to have a complete family. Yun lang. Amen. Ibibigay yan, bro. Ibibigay yan. Kaya, ayun. Yun, bro. Once again, thank you so much. Maraming salamat sa Thank you so pagpapaunlak. much, kuya. Maraming Isang salamat. makabuluhang usapan Yes, to. sir. Grabe. Ang sarap balik-balikan ng usapan na to. At ayun na, once again, maraming salamat po sa mga nanonood dito sa TWPS or Talk with Papa Sundot, sa mga nakikinig sa Spotify, sa YouTube, sa Facebook, ayan yung mga shorts natin. Follow nyo kami on TikTok, marami tayong shorts na ginagawa dyan. But ayun ako, napakarami nating natutunan dito at para sa mga hindi pa nakapollow, yan, syempre don't forget to like and subscribe ang ating YouTube channel no dito sa papasundot.tv. Ayan, so wag nating kalimutan yan. So Subscribe. once again, syempre subscribe. Syempre, no? Oo. Bago pa lang lahat, shout out yung mga isa shout out mo or follow, Um, syempre follow. Ano lang, one dream lang ngayong taon. 50,000 na lang kasi 2 million subscribers. Let's go. So hopefully maabot na natin yun. If you guys watching, yun, click the subscribe button and syempre yung kay Kuya. Oo naman, thank you. Kahit wag na pala yung sa akin. Sana lang. Hindi, abutin natin yung 50,000 na nakukula. Ilan na Ano ma-reach? na nga lang 44 na lang. 44, let's go. Tulungan natin si Bro Adam, ma-reach na yan, no? Grabe. Thank you so much, Kuya. Maraming salamat. Salamat din po sa team. Thank you. Produce. Maraming salamat. Ayun, maraming salamat everyone. Kita-kits tayo in the next episode. God bless. Shoutout kay Asher. Ayun, kay Kasama Asher. ko. Kasama na si Asher dito. Huwag niyo kalimutan si Asher. Yun. Everyone, maraming salamat. God bless sa lahat.